Okay, good morning po sa inyong lahat. Sabuksan na po natin ang Bible kaagad, amen? Mark chapter 4, verses 14 to 20. Mark chapter 4, verses 14 to 20. Maraming salamat Pastor Ray and Ma'am Gemma for giving us this opportunity at ganoon din po sa Pikarangan Bible Baptist Church for the accommodation. At I pray na matapos ko agad yung message, amen? Nilalagnat na ako eh. Okay, Mark chapter 4, verse 14 to 20. Mark chapter 4, verse 14 to 20, pwede po tayong tumayo. Basahin lang natin ito. Ito yung paliwanag ng Panginoon regarding the parable. Mark chapter 4, verse 14 to 20. Okay, so let's read responsibly. Verse 14, the sower soweth the word. And these are they likewise which are sown on stony ground, who when they had heard the word immediately receive it with gladness. And these are they which are sown among thorns, such as hear the word. And these are they which are sown in good ground. Verse 20 altogether. And these are they which are sown on good ground, such as hear the word and receive it, and bring forth fruit, some 30-fold, some 60, and some 100. So most of the time, every time we preach about the parable of the seed or parable of the soil, most of the time we point our people in the good soil. So we do not want to be in the wayside, we do not want to be in the stony side or stony soil or thorny soil, but gusto natin doon tayo sa may good soil. But if you will further study verse 20, hindi contented ang Panginoon na nasa good soil lang tayo. Okay? Sabi niya sa, these are they which are sown on the good ground and hear the word and receive it and bring forth fruit. Of course, if you are in the good soil, we will bring forth fruit. Amen? But the problem, sometimes we bear 30-fold and we are contented with the 30-fold. Sometimes may mga iba sa atin less than 30-fold and we are contented with less than 30-fold. But the Lord said, some 30-fold, but some, they have 60-fold. They are not contented with the 30-fold. They go forward, they go onward para magkaroon pa ng more fruit, which is 60-fold. At nakakagulat ang Panginoon, sabi niya, hindi lang 30, hindi lang 60-fold, but 100-fold. So sometimes parang tayo, tinitignan natin yung sarili natin, we see our limitations. Sometimes we see na hanggang dito lang ako. I am just contented na magkaroon na ako ng fruit na 30-fold, but the Lord said, no. Do not just be contented, to be satisfied. Sabi nga ni Pastor Armidio Salva kagabi, do not just be satisfied with 30-fold. Aim for 60-fold. Aim for more than 60-fold and aim for 100-fold. Amen? Sa tayo po'y manalangin. Let's pray. Heavenly Father, muli po Panginoon, kami pong muli ay dumudulog sa inyong trono. Nagpapasalamat sa inyong biyaya. Nagpapasalamat sa inyong pagkilos sa aming mga buhay. I pray for your Holy Spirit again to work in our midst. I know na without the Holy Spirit, wala pong message. So I pray, Panginoon, na kayo po, Panginoon, kumilos through your word and through your Holy Spirit and allow your word to be preached in the hearts of every one of us at kayo po mag-speak at mag-challenge po sa bawat isa po sa amin. Samahan niyo pong muli kami, Panginoon, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, maraming salamat po. At I'm also thankful na nakasama namin ang aming mga ilan sa businessman, Brother Harold, Brother Sam, and Brother Ding, at si Pastor Kilinoga, Pastor Nat, at of course, nakasama rin namin ang anak ng aming pastor, Pastor Stephen Joshua,
Tokero. At isang privilege po na makabalik uli sa inyong church to preach. And I pray po na makakontribute po kahit papano yung mensahe ngayong umaga ito. Okay, so sabi ko nga kanina, most of us will be contented. And honestly, marami sa atin, we need to admit, at isa ako doon. Marami sa atin parang ayaw nating to go further kasi nasa isipan natin, at least may magawa na ako. At least may magawa ako. But again, God is not satisfied with our fruit kung yan ay 30-fold lang. Gusto ng Panginoon kung na-try mo na yung isang bagay ngayong year, let's try another thing. Let's go onward. Dapat mag-move forward tayo at hindi lang tayo makontento sa 30-fold but 60-fold and 30-fold or 100-fold. In John chapter 15 verse 2. John chapter 15 verse 2. Look at John chapter 15 verse 2. Every branches in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, nagbe-bear na ng fruit. Amen? Now, may mga ibang workers, may mga ibang, they call themselves servants of the Lord, but they are not bearing fruits. Pero ito, nagbe-bear na ng fruit. Kaya they're already bearing fruit, but the Bible says, it purgeth it, that it may bring forth more fruit. So kahit na makikita na natin na meron ka ng fruit, but God will allow some purging, God will allow something na mangyayari sa buhay natin, and sometimes we have a lot of problems na nangyayari sa buhay natin, and that is purging. Sometimes inaalaw ng Panginoon so that we will not be contented sa mga fruits na meron tayo because God wants to bring more fruit, which is 100-fold. So good if we are bearing fruit sa mga businessman, kung kumita ka ng 30-fold o 30%, magandang kita na yon. Sa mga businessman, nasa yan, minimal na, kung gusto mo na kumita talaga yung dapat may minimal na 30%, that is good. Pero kung ang kita mo is 60-fold or 60%, mas maganda, amen? More than 50%. Pero mas maganda pag 100%. Okay? Parang sa support natin, di ba? May mga ibang missionary, gusto na pwede na yung 30%. Good. Pero maganda pa rin kung 60%. Maganda pa rin kung 100%. Pero mas maganda na gawin din natin ito sa ating work. That every time we do something for the Lord, do not just give your 30% to the Lord. Do not just give your 60% to the Lord. Give your 100% to the Lord. Dapat ibigay natin yung 100%. There are a lot of things, pag pinag-aralan natin, there are a lot of things na pwede natin gawin para mag-bear ng fruit ang isang halaman o isang puno. Pwede mong i-apply yung fertilizer, pwede mong encourage yung pollination, maraming way. But for the sake of time, mag-concentrate tayo dun sa purging. Yung sinabi ng Bible, purging or pruning. Pruning is when you selectively remove branches from a tree. Ang ibig sabihin ng pruning, pag tinatanggal natin yung mga branches, selectively, and the main goal is to remove the unwanted branches. Tinatanggal natin ang unwanted branches to improve the tree structure, to direct yung new direction ng mga branches for a healthy growth, and of course to bear more fruits. Kaya merong pruning. So meron lang tayong 4 na gagawin, makikita dito na things that we need to remove in our ministry, in our personal life to bear more fruits. First, in pruning, we need to remove the dead, broken, and damaged branches. Remove the dead, broken, and damaged branches. Kapag may mangga, makakakita tayo ng mangga. Yung puno ng mangga, makikita po natin na may mga dead branches. You need to remove that dead branches. Isang bagay na makikita natin, if there are a lot of dead branches, ang tendency, mukha siyang patay, di ba? Di ba ang halaman, dapat para hindi siya magmukhang patay, tanggalin niyo yung mga dead branches. Marami sa ating mga naglilingkod sa Panginoon, mukha na tayong patay, kaya yung ministry, mukha na ring patay because we are not removing the dead branches, the broken branches, the damaged branches. And most of the time, dun sa mga dead branches na yon, makikita natin maraming worms. Di ba pag pinutol mo yung damaged branches na yun, or yung dried branches na yan, makikita mo meron doong isang worm.
nasa loob. And if you will not remove it, later on it will go through another branch. Puputulin niya uli yun. And every time na meron siyang pinuputol na branch, hindi kayo magkakaroon ng bunga because we allow the dead branches na mag-stay, which is usually the dead and broken branches are habitat of worms, insects, and microorganisms. Dapat tanggalin natin yung mga bagay na hindi kagamit-gamit sa Panginoon. And one of the things na kailangan tanggalin natin is our sin. No, yung sin natin, yung wickedness sa buhay natin. Psalms 66 verse 18, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. The Lord will not hear me. So pag may iniquity sa buhay natin, as a minister of God, as a pastor and missionaries, we are holding the Holy Book. Sometimes pag hinahawakan natin ang Bible natin, nakakalimutan na natin because we are so familiar with the Holy Book na parang tingin na natin sa Bible, ordinary book. And sometimes we preach the Bible without a holy life. Nang tendency, yung sinasabi natin kahit na galing sa Bible, nawawala ng power because the Holy Spirit is not working dahil sa buhay natin. Parang mga, alam niyo yung pwedeng sabihin ito ng mundo, pwedeng ipalabas ito ng mundo lahat ng mga words na nandito. But we need preachers of the Word. Yung holy man of God. Para kapag nagpipreach tayo, nakikita nila yung Word of God, nakikita nila sa buhay natin, hindi natin naapakan o hindi natin nadidestroy ang holiness ng salita ng Diyos. So if we will regard iniquity in our heart, the Lord will not bless us. So quickly, ito yung mga sin na pwede natin tanggalin, the sin of unbelief. The sin of unbelief. And he that doubted, Romans chapter 14 verse 23, and he that doubted and dumb, if he eat, or if he eat because he eateth not at faith, for whosoever is not of faith is sin. So if we will not practice what the Bible tells us, kung hindi natin ipapractice yung faith na nandito, at hindi natin i-increase yung faith natin sa salita ng Diyos, how could you expect your member na mag-raise din sa kanila ng faith? Sometimes preach tayo ng preach patungkol sa giving para magkaroon ka ng support. Pero bakit wala silang faith? Kasi walang nakikitang faith sa buhay mo. Alam nyo ba na kapag pag nag-preach tayo regarding mission, we are supporting other people unselfishly. Matututo yung mga member natin to support other people. It will be easy to support you as a pastor kapag natuto sila mag-support ng iba. Sometimes preach tayo ng preach patungkol sa atin, patungkol sa support natin. Nakikita nila yung selfishness sa buhay natin. Na para bang ayaw na nila mag-support. Why? Para kay pastor lang eh. Hindi mas maganda yung makita nila kung paano ka mag-support sa iba. Someday kahit hindi tayo magsalita. By the way, sa ating mga naglilingkod sa Panginoon, huwag natin sabihin yung need natin sa member. Huwag natin sabihin yung need natin sa church. Huwag mong i-post sa Facebook, nakakahiya. Wala tayo, pinapakita natin, wala tayong faith. Sometimes sa newsletter, mas marami yung need kaysa yung report. Sana mas marami yung report. Hayaan nyo ang Panginoon na mag-touch sa mga tao to give your need. At tayo mga pastors, hindi natin kailangan sabihin, if we are called by God, God will sustain us. Ba't kailangan natin sabihin? Ba't kailangan natin iparinig sa tao? Samantalang ang Panginoon, alam niya naman yung need natin. Increase your faith. Increase your faith. Huwag kang matakot na mag-support sa mission. Honestly, sa taas naging standard ng Laloma Baptist Church because of the leadership ng tatlong pastor, Pastor Melvin Brown, Pastor Estipona, and especially kung paano pinatas ito lalo ni Pastor Toquero. Sa totoo lang, mahirap magpastor sa isang church na napakataas ng faith. Kasi ikaw na pastor, dapat itaas mo lalo yung faith mo. Assistant pastor pala ako, 80% bumabalik na sa offering. Pero now, just to encourage our people,
I need to grow sa aking giving. I need to grow sacrificially to the point na kaya ko nang magbigay ng more than 100%. Hindi para ipagmalaki yun, kundi to challenge our people na kapag ginagawa ko yun, God will bless me, and kapag ginawa din nila yun, God will bless them. Sometimes naghahanap sila ng person na makikita walking in faith bago sila sumunod sa pananampalataya. Kaya kailangan tanggalin yung unbelief. Kung hindi ka pa nagsusupport ng mission, hindi magsusupport ang mga membro ng church ninyo at hindi ka matututunang mahalin ng mga membro mo. Matuto kang mahalin ng ibang tao. Then later on, makikita ang nilang need mo. The second sin is the sin of greediness. The sin of greediness. Or the sin of pride muna, the sin of pride. The sin of pride, James chapter 4 verse 6. James chapter 4 verse 6, but He giveth more grace to the humble, and God resisted the proud, but giveth grace unto the humble. Alam nyo, as a pastor, we need to grow in our knowledge. Totoo na kailangan natin mag-aral. Totoo na kailangan natin magbasa. But sana ganito, the more we learn, the more we become humble. Marami kasi ang dami ng knowledge. Pagdating kapag may narami ng knowledge, minamaliit na yung ibang mga pastor. Minamaliit na ibang mga workers. Tapos ang tingin niya para tayo mga mangmang. Tapos kapag mag-post sa Facebook, parang wala kang kaalam-alam. Sometimes gagamitin pa yung word na hermeneutics. Ang hirap-hirap na word na hindi naintindihan ng mga iba. Pero ano bang hermeneutics? How to study the Bible? E di sabihin mo na lang sa miyembro, sa ordinary tao, how to study the Bible kaysa naman pahirapan mo pa para magmukha tayo intellectuals. Samantalang ang Panginoon, pinapadali niya lahat para maunawaan natin. Tapos tayo, nagmamarunong tayo sa Panginoon na pinapahirap natin para magmukha lang tayong intellectual, tapos yung tao, hindi magmukhang intellectual. Mag-iingat naman tayo na kuminsan, sa totoo lang, yung lahat ng mga pasensya na po, pero kung anong pinaka-purpose mo, bakit ka naglalagay sa Facebook? Sometimes to create debate, sometimes to prove na mas matalino ka kaysa iba, nag-glorify bang Panginoon kapag nag-create tayo ng debate? Kung tama yung doktrina nila, then they need to preach it to the lost, not to the church. Bakit sa church pinipreach? Hindi sa lost. I-try natin yung spirit. Kapag ang pinupost, nakaka-edify, good yun. Pero kapag ang pinupost, nakaka-divide, hindi galing sa Diyos yun. Sometimes, pride na lang, hindi na ang Panginoon na nag-glorify. Dahil ang tingin natin, napakatalino natin. Third is the sin of greediness. Feed, sabi dito sa 1 Peter chapter 5 verse 2, feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but of a ready mind. I pray that we are not motivated by material things. Na hindi tayo may ginagawa tayo hindi dahil sa material things. Sometimes, maraming missionary before, they left their work. Nakakatuwa na may mga surgeon na doktor, they left their work, naging missionary. May mga iba na mga engineer, they left their work para maging missionary. Pero ngayon, wala na karamihang sinasacrifice na work. And sometimes, pag nasa ministry na dapat ang concentration ay ministry, ang dami nating iniisip pa. Alam natin, kung tayo ay greedy at hindi natin makontrol ang pera, alam niyo, okay lang mag-pray ng maraming pera kung hindi ka greedy. Okay lang mag-pray ka ng maraming blessing kung kaya mong i-handle at ibigay sa iba. Pero kung nag-move na lang tayo because of greediness, nakakaya naman sa Panginoon. Second, the next one is the sin of lust and unwatchfulness. Psalms 101 verse 3, I will set no wicked thing before mine eyes. Maging honest tayo mga pastor. Maging honest tayo mga missionary.
Dapat isabihin natin ito palagi, we will not set any wicked thing before our eyes. Wala kang papanoorin sa iPad mo, sa tablet mo, sa cellphone mo, sa TV mo na wicked thing. Sometimes nakatira tayo sa church, ang gamit natin na church, TV pa ng church, tapos manunod ka ng wicked thing. Internet ng church, gagamitin mo for the wicked thing. Hindi ba tayo dapat mahiya? 1 Corinthians chapter 6 verse 18, flee fornication. Every sin that a man doeth without the body, but that committeth fornication sinneth against his own body. Pastor Ribaton, maraming salamat doon sa pagpipreach regarding sa 1 Timothy chapter 3 verses 1 to 7. For how many years, mula na ako ay naging Christian, ako ay nag-Bible Institute hanggang sa ordination, ang 1 Timothy chapter 3 verses 1 to 7 paulit-ulit. Yan ang tinatanong palagi sa ordination. Yan ang qualification. Pero ngayon, may group ng mga pastors ngayon, dinidebate nila ng 1 Timothy chapter 3 verses 1 to 7, hindi na qualification. Suggestion, preference. Tinuro nyo sa amin, tapos ngayon naging suggestion na lang. Kung tatanggalin natin ang qualification, may qualification ng choir, may qualification yung tumutugtog sa organ, may qualification kahit ng usher. Tapos ang pastor walang qualification? Kung wala ng qualification, wala ng disqualification. Kaya kuminsan, kapag dinidebate mo yung qualification na yan, something wrong sa isip mo. May plano ka. Either may plano ka o presently ginagawa mo yan, that's why dinidebate mo yan para maging katanggap-tanggap. But we're preaching the Holy Word of God. Pinipreach natin to eh. Every time na babasahin mo ang Bible, hindi mo mapipreach lahat ng nandito. Kung hindi mo i-claim ng 1 Timothy chapter 3 verses 1 to 7, qualification yan. Stop making excuses. Start living a holy life. Paanong yung sa mga veterans po namin na pastors and missionaries, pakiusap po, huwag niyong palitan kung ano yung standard before. Kasi may mga sumusunod na mga pastors katulad namin, sino pa yung gagayahin namin? Sino pa yung susundan ng mga future preachers? Tapos naririnig nila, hindi na qualification yan. Nang hirap na ipaliwanag sa kanila, na pwedeng bumalik anytime kahit na na hindi ka na matidisqualify. Kapag ganun ang tendency din, ibig sabihin, napakadali nang gumawa ng kasalanan at mahulog sa tulay dahil makakabalik naman anytime. So ang hirap naman kapag ganun. The sin, another sin is the sin of laziness and intimidation. Ecclesiastes chapter 10 verse 18, by much slothfulness the building decayeth, and through idleness of the hands the house droppeth through. Ang mga members sa church mamamatay yan dahil tumatanda ang mga members sa church. Kung wala tayong idadagdag na bago, walang papalit. Kailangan tayong gumawa ng mga program, gumawa tayo ng mga way, i-strengthen ang soul winning, i-strengthen ang discipleship para may pumalit ng pumalit. May mga bagong generation. And another thing, yung tinatawag na self-intimidation. Alam niyo yung tao na binigyan ng 1 talent, anong ginawa ng tao na binigyan ng 1 talent? Ang sabi niya, I hid thy talent. Tinago niya. Hindi niya ginamit. And sometimes, alam niyo, kung merong mga kasalanan na masyadong proud na matalino, ang kasalanan nating mga nandun sa baba, ang kasalanan natin na pwedeng magawa pag wala kang gaanong may pagmamalaki kapag hindi mo ginagamit yung binigay sa'yo ng Panginoon.
Sasabihin mo, little thing lang yan, little thing lang yan. Ang one talent, pag ginawa mo yung pinaka-best mo, pwedeng maging masterpiece. Ang one talent, kapag ginawa mo yung best mo, pwedeng makagain ng another two or another one. At sasabihin din ng Panginoon, thou good and faithful servant. Kapag nagain mo na yung dalawa, i-workout mo ulit, magiging 4. Pag win-workout mo ulit, magiging 8. Pag win-workout mo ulit, magiging 16. Pag win-workout mo ulit, magiging 32. Hindi mo namamalayan, someday, kahit na one talent ka lang, nasusubukan mo ng makilevel dun sa may 4 talent, makilevel dun sa may 5 talent, at pwede mo pa silang masurpass if you are just faithful. If you are just faithful. 1 Corinthians chapter 1 verse 27, but God had chosen the foolish things of the world. Buti na lang hindi lahat na lang ng matatalino, kasi kung matalino lahat, marami sa atin dito uuwi na lang. Kung malalakas at maraming diskarte, marami sa atin uuwi na lang. But God uses the foolish things of the world to confound the wise. God had chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty, the base things of the world, the things which are despised, and God had chosen yet the things which are not. Yung sa tingin mo, hindi gagamitin ng Panginoon, God could use it. Gagamitin ng Panginoon. Kayang gamitin ng Panginoon. Sana isang bagay na gawin natin, i-remove natin itong mga bagay na ito na hindi nakakatulong because they are dead branches. They are broken branches. They are dried branches. Second, removing the excess branches. Removing the excess branches. Sa pruning, tinatanggal natin yung mga excess. You need to allow the branches to have enough space para yung sunshine makapasok doon sa mga branches at tamaan ng sunshine para magkaroon ng fruits. You need to remove excess activity and concentrate on the main thing of your ministry. Sabihin ko lang po ito mga several things for the sake of time. Stop too much fellowship. Focus on your work. Marami ngayon mga pastors palagi na lang sa Facebook. Fellowship dito, fellowship doon. Anong ginagawa nyo sa ministry? Every week may fellowship pero walang soul winning. Every week mayroong coffee fellowship pero walang discipleship. Tapos titingnan mo yung sarili mo kawawa kasi puro ka fellowship. Sa susunod sasabihin na ng mga miyembro mo, pastor, palitan na natin ng fellowship yung church kasi puro ka fellowship. Sabi ni Nehemiah, nung si Nehemiah tinawag siya, nung sabi ni Nehemiah, I am doing a great work. I am doing a great work so that I cannot come down. Why should the work cease whilst I leave it and come down to you? Iwasan po natin palaging fellowship. Second, iwasan natin palaging yung too much time in Facebook. Ang pagpapastor, napaka-busy work, pero may mga iba, maraming time sa Facebook, ang daming reaction, ang daming bashing, ang daming post, lahat ng mga may tao siyang sinusundan na galit siya, palagi niyang binabash, pero palagi niyang pinapanood. Hindi ba nagiging ka ng fans? Sasabihin niya sa'yo, thank you isa ka na sa follower ko. Na lahat ng mga sinasabi niya later on, hindi ka magtataka, susunod ka na sa kanya. Why? Kung minsan magsiselos na yung sending pastor mo, hindi mo siya pinapanood. Yung pinapanood mo, yung taong palagi mong binabash. Masyado tayong conscious, masyado tayong mag-react sa maraming time sa Facebook. Pero tinitingnan mo ba yung mga miyembro mo? Tinitingnan mo ba yung problema ng miyembro mo? By the way, hindi mo naman miyembro yung nasa Facebook. Hindi mo naman pastor yung nasa Facebook. Bakit mas marami kang time sa kanila kaysa doon sa mga tao na naghihintay para sa iyo? Proverbs chapter 20 verse 3, it is an honor for a man to cease from strife. Alam nyo ba na honor for a man not to debate? Pero bakit marami nakikipag-debate? Sige, subukan natin ngayon. Magkaroon lang tayo ng isang question dun sa Facebook.
Ang dami mo na makikita ang comment. But it is an honor for a man to cease from his strife. 1 Thessalonians chapter 3 verse 11, for we hear that there are some which walk among you disorderly, working not at all, but are busybodies. Kapag tingin ka ng tingin sa Facebook, nagiging chismosa ka lang. Nakikialam sa problema ng iba, yung mga miyembro mo maraming problema, mas marami ka pang alam ng problema ng ibang tao kaysa sa miyembro. Hindi ba dapat mag-concentrate tayo sa task natin? Remove the excess thing, focus on the main thing. Our main thing, Proverbs 27, verse 23, be thou diligent to know the state of thy flocks, look well to thy herds. Maging diligent tayo sa pagtingin natin, sa flocks natin. Look well to thy herds, for riches are not forever. And that the crown endure forever, for every generation. The hay appeareth, the tender grass showeth itself, the herbs and the mountains are gathered. Lahat ng bagay na in-enjoy mo ngayon, anytime pwedeng mawala. Pero pagka nagkaroon ka ng time for your ministry, time for your church, pinapakain mo, nag-aaral ka para mag-preach. May mga iba, ang daming sinasabi sa Facebook, pero pagdating sa preaching, walang laman ang preaching. Kasi hindi nag-aral ng preaching. Samantalang sabi dito, if you will, the lamb are for thy clothings. Alam nyo ba, yung lamb na yun magbibigay sa'yo ng clothes, sabi nga ni Pastor Ibaton kagabi din, the goats are the price of thy field, thou shalt have goat's milk, enough for thy food. Kung ingatan mo lang yung mga miyembro mo. Kung alam nila kung gaano mo sila tinitignan, alam nyo, yung mga miyembro na yan, mamahalin tayo. Press toward that goal. Number 3, removing the dead, broken, and damaged branches, removing the excess branches. 3rd, removing the root suckers and the water sprouts. Ano yung mga root suckers saka water sprout? Ang root suckers, ito yung nakikita nyong tumutubo doon sa tabi ng, alam yung pinakapuno niya, yung mga tender doon? Yung mga tumutubo na yun na malapit sa ugat. At yung tinatawag naman ng mga water sprouts, ito naman yung tumutubo sa mga malalaking branches na yung matagal nang walang branch pero bigla na lang magkakaroon ng branch. And this is unusual part ng isang tree. Unusual part ito ng isang plant. Alam nyo kung kailan ito lumalabas? The root suckers and water sprouts, they shoots sa isang tree kasi isang bagay na makikita natin because the plant is hurt or disturbed. Pag tinatamaan mo yung puno, maglalagay siya ng mga root suckers. Pag tinatamaan mo yung mga branches niyang malalaki, maglalabas siya ng mga tinatawag na water sprouts. Ang problem, the more water sprouts, the more na may root suckers, yung ingredients o yung nutrients hindi na pumupunta dun sa fruits, hindi ka na nagbe-bear ng fruits, nakakonsentrate ka na sa depending. Dumidepensa ka na. At kailan ito nangyayari kapag nasasaktan yung puno? Sometimes, one of the things na nagpapahinder sa atin na magkaroon ng fruits because of our hurts. We focus on hurts rather than fruits. Hebrews chapter 12 verse 15, looking diligently, lest any man fail of the grace of God, lest any root of bitterness springing up, lumalabas. Kaya pala mga water sprouts, kaya pala mga root suckers nag-spring up, then later on it will trouble you. And thereby many be defiled. Members need pastors na magpipreach sa church to encourage them. Di ba tayo mga members, pag pumupunta tayo sa church, anong gusto natin? Marami tayong problems, marami tayong discouragement. Anong kailangan natin sa church? Encouragement. Tapos kapag pumunta yung pastor, ang preaching niya, laban dun sa kapwa niya pastor. Preaching niya laban dun sa miyembro niya. Preaching niya yung nararamdaman niya sakit. Kung mag-concentrate tayo sa even ang member hindi tatagal, dahil ang nakikita niya hindi na preaching kundi teleserye, teledrama. Sasabihin niya, bakit pa ako atin dyan? Marami naman sa TV, Korean pa.
Amen? Let all bitterness, sabi niya sa Ephesians chapter 4 verse 31, let all bitterness and wrath and anger and clamor, evil speaking be put away from you with all malice, and be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another. Alam niyo, kung minsan may mga issues tayo, malilit lang, pero lumalaki because pinapalaki natin. And sometimes nilalagay pa natin sa Facebook, hindi lang locally kundi worldwide. Issue after issue, tapos inalagay lang natin, hindi na ang mga miyembro natin. Alam niyo, mas maganda, focus on something that edifies. Focus on something that unifies. Hindi yung nagdi-divide. Galatians chapter 5 verse 15, but if ye bite and devour one another, take heed that ye be not consume one another. Alam niyo, tuwang-tuwa yung mga iglesia ni Kristo. Tuwang-tuwa yung mga Mormon kasi mga Baptist nagkakagatan. Later on, magkakaubusan tayo mga Baptist. May grupo ng Baptist na ganito, ibang grupo sa ganito, ibang grupo sa ganito. Later on, maririnig na lang natin pangalan natin na parang Hittite Samurites. Kung sino yung leader, siya yun. Wala, later on, gano'n na lang tayo eh. Pero sana makita natin yung unity. Then last, harvest all fruits. Hindi lang pinuprune yung excess branches, hindi lang pinuprune yung damage, hindi lang pinuprune yung mga root suckers and water sprouts. Alam nyo, ang puno, gustong-gusto pala ng puno, tanggalin mo lahat ng bunga. I-harvest mo lahat ng bunga. Ang isang puno, kapag nagbunga siya, tapos hinayaan mo mabulok yung bunga. Ang isang puno, kapag hinayaan mo na yung mga bunga niya, is hindi napitas at nabulok, ang tendency the next year, hindi na siya magbubunga. Kukunti lang ang bunga niya. Why? Piling ng puno, meron na akong enough. Pero pag kinuha mo lahat, kapag nahinog, kinuha mo, every time na nahihinog, kinukuha mo, kinukonsume mo, until such time, wala na naman siyang bunga, the next year, mas marami siyang bunga. Kailangan nating i-harvest lahat ng mga fruits. Kailangan walang matirang fruits, wala tayong makitang fruits sa puno. Philippians chapter 3 verse 13, brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting the things which are behind, reaching forth unto those things which are before. Alam nyo, tanggalin natin yung mga trophies sa mga ano natin. Sometimes marami sa atin inahalagaan yung trophies. Ito yung achievement ko, ito yung achievement ko, ito yung achievement ko, ito yung achievement ko. Ang dami kong achievement. Tendency, pag marami ka ng achievement, katulad ka na ni David, time for war, pero hindi ka na makikipag-war, marami na ako na ipanalong battle, the next battle, Bathsheba. Kasi naging mayabang na tayo sa trophies. Alam niyo ang ginagawa ng Panginoon? Hina-harvest ng Panginoon lahat ng trophies natin. Hina-harvest ng Panginoon lahat ng mga things na nakikita natin para hindi tayo magyabang. Kasi ang gusto ng Panginoon, wala kang makikita kundi every day, every year, meron kang goal na kukunin ulit. Ayaw ng Panginoon na tinitignan mo yung glory ng iba. Yung glory ng ginagawa mo. Gusto ng Panginoon, sumunod ka lang sa Kanya. Sa Joshua chapter 5 verse 13, for the sake ng time, sa Joshua chapter 5 verse 13, and it came to pass when Joshua was at Jericho, that he lifted up his eyes and looked, and behold, there stood a man over against him, with a sword drawn in his hand. And Joshua went unto him and said unto him, art thou for us, or for our adversaries? Ito si Joshua, binigyan siya ng promise ng Panginoon that he will conquer the land, that he will claim the promised land. Meron siya, panatag siya na kaya niyang gawin yun because of God. Pero pinakita ng Panginoon, lumapit ang Panginoon sa kanya. At nung nakita niya, tinanong niya, kakampi ka ba namin o kaaway? Ang sabi ng the captain of the host, hindi mo ako kakampi, hindi mo rin ako kaaway. But nay, sabi dito sa verse 14, and he said, nay, but as a captain of the host of the Lord, I am now come. Siya ay captain, siya dapat yung nasusunod. Amen? Dapat masunod siya sa buhay natin.
Sometimes may mga bagay sa ating buhay na, Pastor, ang hirap gawin sa mission. Let me end sa illustration na to. Yung church natin parang ganito. Ang hirap patayuin. Napakaliit, ang hirap i-manage na tumayo. Every time na itatry ko na tumayo ito, magpapail lang. Kasi maliit lang yung kakayanan. And sometimes sabi mo, Pastor, challenge nyo kami sa world mission. Challenge nyo kami sa world mission na magbigay sa mission. Tapos, maliit lang kami, bibigyan mo pa kami ng matinding responsibility. Ito yung world mission. Ang sabi mo, ang bigat niyan, Pastor. Hindi ko na nga mabalance yung church namin. Wala nga kami ibabalance na pera, amen? Amen? Sometimes para bang wala na pero bibigyan mo pa kami ng world mission. And sometimes, ayaw lang natin sumunod. Pero alam nyo, pag sumunod tayo, yung church natin na hindi natin kayang i-balance, kung dadagdagan mo ng world mission, Pastor Cabides, pwede po kayong lumapit. Kung dadagdagan mo ng world mission, pwede pong, gano'n lang kayo. Madulas. Dulas. Ayan na. Ayan. Tubig. Oh. Kung idadagdag mo idadagdag mo lang yung world mission sa buhay mo, kaya niyang i-balance yun. Yeah. So hindi siya mahuhulog kahit ilagay mo yung faith promise sa church niyo. Once na inalagay mo yung faith mo sa Panginoon, sometimes kailangan mo lang sumunod. Gusto mo makita yung miracle of God in your life? Gusto mo makita yung miracle ng Diyos sa church? Hindi to magic. Science. Pero ang problem ito. Naniniwala tayo sa science, pero mas makapangyarihan ang Bible. Tapos ayaw lang natin sumunod. Sana sumunod tayo sa Panginoon kahit imposible. So tayo po'y manalangin. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po sa binibigay niyo po, Panginoon, na message this morning. I pray na kayo pong mag-glorify may taas sa aming kalagitnaan ni Jesus. I pray. Amen.